ang kalsada ng Kalumpit to Hagonoy Provincial Road sa bahagi ng Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Lubak-lubak ang kalsada at puno ng sira ang daan at tila ba nakikipagpatintero ang mga sasakyan sa mga naglalakihang butas at sira sa kalsadang ito. Mahirap ang transportasyon sa lugar na ito dahil bukod sa pribadong sasakyan ay tricycle lamang ang transportasyon na mayroon dito sa bahaging ito ng Kalumpit, Bulacan. Walang jeep o bus na bumiyahe sa lugar na ito upang mamasada at tanging tricycle lamang ang sumusugal at nagtsatsagang tuntunin ang kalsadang ito na puno ng lubak, sira, butas at ibang-ibang parte ng kalsada dito sa Barangay Bulusan. Sa tindi ng mga sira sa daan na ito, ay hindi ba sumagi sa isip mo kung ano na nga ba ang kalagayan ng mga tricycle driver sa lugar na ito at kung paano nakakaapekto ang kalsada sa kanilang pamumuhay at kabuhayan? Para malaman naman ang tunay na kalagayan ng mga tricycle driver na bumabiyahe sa provincial roads sa Barangay Bulusan, ay nagtala ng survey sa 80 respondents ng mga tricycle driver na miyembro ng mga TODA, kabilang ang Mayto TODA, Pagdukot TODA, San Jose TODA, Santa Lucia TODA at Bulusan TODA. Ayon sa resulta ng survey, 100% sa mga respondents ang nagsasabing nakakaapekto ang sitwasyon ng kalsada sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay bilang tricycle driver. Habang 62% naman sa 80 respondents na tricycle driver ang nagsasabing nakaranas na sila ng mga aksidente o hindi magandang pangyayari dahil sa mga lubak, sira at mga gibagibang parte sa kalsada ng Barangay Bulusan. At ayon sa mga tricycle driver, 97.5% sa kanila ang nagsasabing nakakaapekto ang sitwasyon ng kalsada sa kanilang kita bilang tricycle driver. Kung noon ay kumikita ang mga driver ng 500 hanggang 700 pesos kada araw, ngayon ay naglalaro na lamang ang kanilang kita mula 250 pesos hanggang 500 pesos kada araw. At noong hindi pa nagagawa ang daan, ay kumikita lamang sila mula 250 hanggang 350 kada araw. Tinanong ang mga tricycle driver kung nasiraan na ba sila ng motor habang bumiyahe sa sira-sirang daan ng Barangay Bulusan. At 98.8% sa kanila ang nagsasabing nasiraan na sila ng motor dahil sa sira-sirang kalsada ng Barangay Bulusan. Siya si Paulino Guevara, isang retired OFW, ngayon ay tricycle driver sa bayan ng Kalumpit. Aniya, noong patas ang tubig o high tide nang siya ay nalubak at naaksidente sa provincial road sa bahagi ng Barangay Bulusan at gumastos ng 5,000 piso para sa pinsalang nangyari sa aksidente. Hiling niya ay bigyan ng aksyon ng kalsada upang wala ng katulad niya ang maaksidente sa nasabing lugar. Tugon naman ng LGU ay ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mabilisang maaksyonan ang suliraning ito sa bayan ng Kalumpit. Lumapit na din si Mayor Lem Faustino na Mayor ng Kalumpit, Bulacan sa Provincial Engineering Office na may authority sa Kalumpit to Hagonoy Provincial Road upang matugunan at aksyonan ang malubhang kalagayan ng kalsada sa Barangay Bulusan. Naman sa Provincial Engineering Office ay nasisira ang kalsada dahil sa pagkababad nito sa tubig baha, dulot ng pagbaba ng lupa sa bayan ng Kalumpit. Ayon din sa kanilang panayam, ay wala pang nakalaang pondo at plano para sa Kalumpit to Hagonoy Provincial Road at ang tangi lamang nilang ginagawa ay pansamantalang aksyon upang pansamantalang madaanan ang kalsada ng Barangay Bulusan. Mas lalo nating maintindihan at maunawaan ang tunay na sitwasyon sa kalsada ng Barangay Bulusan, ay nandito ang Municipality of Kalumpit Architect na si John Christian de Guzman. Gandang hapon ho. Ako po si Architect John Lagunsad, ang acting MPDC dito sa munisipyo ng Kalumpit. Ang sitwasyon po ng ating Bulusan Road, yung provincial road natin, ay amin nadapnan na merong mga potholes at malalaking butas na
na delikado sa ating mga commuters. At meron ding mga portion na mahaba na sobrang damage na po. Yung damage niya naman po, ito siguro ay dahil sa mga dumadaang malalaking trucks na overloaded, tsaka yung sa sitwasyon po natin na matubig, lalo pag high tide. So ang tendency po kasi noon, pagka matubig yung foundation, nawawash out yung lupa, nagkakaroon ng soil erosion. So yung main structure at saka main substructure ng road na nakadesign naman para dun sa kalsada niya ay unti-unting na humihina dahil nga doon sa soil erosion. So ang tendency po noon yung portion ng Bulusan Road, Lulusan Provincial Road ay maraming damage at saka nasira dahil nga doon sa mga pangyayaring yun. Ngayon sa utos na din po ng ating mahal na mayora, si Mayor Lem Faustino, gusto niya naman talaga, kasi ang goal niya yung safety ng mga commuters at saka yung mga tao sa Kalumpit para maiwasan po yung aksidente. Ito po ay inutos niya sa amin na ayusin yung mga potholes at saka yung mga malalaking damage areas. Ito po ay na-request namin sa PEO, yung sa Provincial Engineering's Office at saka dun sa DPWH. Ito naman ay agaran nilang ginawa ng paraan. Pinakita namin yung current situation nila, yung sa kalsada natin, tapos nung nakita naman ho nila ay agad-agad naman po ito nilang ginawa ng paraan. Inaspaltuhan po nila yung malaking portion nung Bulusan Road na damage. So sa part naman ho natin, nakipag-ugnayan na po tayo kay DPWH, First District. Ngayon ang sabi po nila sa akin tsaka kay Mayora, mayroon daw pong allotted na 80 million worth of funds para dun sa pagpapaayos ng ating Bulusan Provincial Road. Ito po ay mula dyan sa, kung di ako nagkakamali, Bulusan tsaka Balungaw ata, o Kalison Bulusan, tama, o Kalison Bulusan Road. Yun po yung sakop nung 80 million na worth na project. Ang sabi po ay hopefully nasa first quarter na next year 2024 ma-implement yung project na po na yun. So yun lang po. Ako si Alexandra Luis P. Garcia mula sa Bachelor of Arts in Journalism. At dito nagtatapos ang aking dokumentaryo.